So, kamusta na mga idol? Kai Sotto hawak pa rin ngayon mga kaibigan ang record bilang pinakamatangkad na active basketball player sa Pilipinas. At pag-uusapan na rin po natin yung susunod na laban nga po ng Yokohama kontra dito sa koponan ng Toyama Grouses. Pero bago tayo magpatuloy, syempre hindi ko kakalimutan yung mga kaibigan natin na laging nakasubaybay sa ating channel. Shout out time tayo ngayon mga kaibigan. Unahin ko na po, no? Matt Bacar Jr. from Masbate City, Rocky Saga from Philippine Arena, Richard Jr. Carabuena from Calubian Leyte, Edgar Ines and family from Nicolas, Ilocos Norte, Ariel Malacad Peralta from Ayala Alabang Village, at ito po, Junel Niesa Adik, PR Capino from Tagbiliran City, Bohol, Elvira Rosales, shoutout po, Jaisel Galban, Yus Villar from Bacoor City, Rodsan Coreche from Samar, Mia Biriota from Lucena City, Marie Michi, Arnie Gipit from RHM Merchandiser, at Renante Borico. Well mga kaibigan, kung gusto mo din ma-shoutout, no, please comment down below your name at kung taga saan ka, para yung mga solid fans si Kai Sotto ay nabibigyan natin ng pagkakataon dito para ma-shout. Pero kaibigan, huwag mo din kalimutan muna mag-like and subscribe, and always na rin pa-hit ng notification bell para notify ka sa ating mga Kai Sotto update. So mga idol, tulad po ng aking sinabi, hawak pa rin ni Kai Sotto ang record bilang pinakamatangkad na active basketball player sa Pilipinas. Pero hindi po siya ang pinakamatangkad sa Pilipinas mga kaibigan. As of the record, no, as of now, ang height ni Kai Sotto updated 7 feet and 3 inches. At sa edad po yan na 21 anyos, posible pa pong tumangkad si Kai Sotto mga kaibigan. Kaya pa siguro niyang maabot yung height nga po na 7'4 or 7'5", no, kung magtutuloy-tuloy ang kanyang magandang training at ehersisyo, especially yung stretching. Nakakatulong po yan para mabanat po yung ating spines, at nakita nyo naman sa jeans ni Kai Sotto, talagang matatangkad po sila. Mga kaibigan, meron din kasing tangkad si Kai Sotto pero hindi naman active po sa basketball, no? At ito madalas nasa telebisyon. So sa mga nakakilala po mga kaibigan, dito po kay Raul Dillo, no, 7'3 din po yung height niya. Naglaro ito, no, sa University of the East nung panahong 1990s po, no, at more on TV appearance ang kanyang ginagawa. Tinatawag po siya dati na Giant or Capre. At nakita naman natin, nakapaglaro siya noon sa UE pero hindi siya nakapaglaro sa ilang mga sikat na liga. Hindi kagaya ng ating pambato na si Kai Sotto na talaga namang nakita nyo yung appearance, no, ay talagang sobra-sobra sa bilig, no, kilala sa FIBA. At meron din tayo, no, eto pa yung isa sa pangatlo, no, yung pinakamatangkad din, si AJ Fehi, kung hindi po ako nagkakamali ng pronunciation, 7 feet and 1 inches. Number 2 po siya, no, sa peak noong 1995 PBA draft, na naging part po ng Gordon's Gin World Conquest in the 1997 Commissioner's Cup. Hindi po ganun katangkad kagaya ni Kai Sotto, pero yung katawan po, kayang-kaya, sanay na sanay sa balyahan. Medyo mataba at malaman po, no, sa bungguan talaga, hindi yan basta-basta magpapatalo. At tulad po ng aking sinasabi mga kaibigan, yung pinakamatangkad na tao sa Pilipinas, eto po, si William Becocho, at kinukonsidered po, no, pinakamatangkad na tao dito nga po sa Pilipinas, na may height po na 7 feet and 4 inches. Isang inches lang ang lamang sa ating pambato na si Kai Sotto. Pero kung sinasabi natin dito, yung record ka ni Kai bilang active basketball player, hindi pa po yan nabibit mga kaibigan. So talagang nakita nyo, etong si Kai Sotto natin, sobrang sinusuportahan ng mga Pilipino dahil asset natin yan para si Kai makapasok po, no, or kauna-unahang Pilipino posible makapasok sa NBA, walang iba si Kai Sotto. Kaya hindi nakakapagtaka pag may mga laban si Kai Sotto ay dagsa po, libo-libo po ang views, dahil syempre bibihira, no, once in a lifetime lang po at history talaga magkaroon ng kagaya ni Kai Sotto, at wala pa talaga makakapalit or pumapalit sa kanyang record, no. Si Kai Sotto, bukod po kasi sa napakabait na tao, no, ay makikita mo yung pursigido talaga siya, at naipapamalas siya, naipapakita niya yung kanyang magagawa. Well mga kaibigan,
balik tayo sa update natin. Malapit na rin yung laban nga po, no? Yung muling laban ng Yokohama kontra dito sa koponan ng Toyama Grouses. Ngayon po si Kai Sotto nagti-training, no? Especially nagpapa-condition siya sa kanyang pangangatawan. Mas gusto niya magkaroon ng muscle, no, para sa balyahan dito sa laban nila sa Toyama Grouses. Mga big man po yung mga kalaban ni Kai Sotto diyan. Kailangan makasabay siya. Doon nakita naman natin malakas na yung depensa ni Kai Sotto. At yung shooting niya medyo okay na rin, nag-i-improve na sa mga laban at wala nang duda doon mga kaibigan, mas mag-i-improve pa yun sa mga susunod. Kaya kailangan na lang po magkalaman ng husto si Kai Sotto, no, para sa balyahan hindi po siya agad-agad tumatalsik. And kahit nga po yung bilig, sabi nila gusto nila magkaroon ng at least 15 pounds of muscle etong si Kai Sotto bago po lumipat o no, umalis dito sa bilig, no. Syempre gusto nila ay may naibigay silang magandang performance, no, or magandang bagay dito kay Kai Sotto bago niya lisanin etong Japan B-League. Kaya malamang sa malamang yung sinasabi natin o sigaw ng mga fans ng Yokohama na 1-year contract dito nga sa Yokohama ni Kai Sotto ay talagang mangyayari po mga kaibigan. Kasi yung Yuki and Kai Sotto tandem hindi po pwedeng mawala. Kailangan manatili po yan. Yung chemistry at momentum napakabihira po mangyari. First time to may nakatandem si Kai Sotto na talagang kaklose niya, no, sa pasahan ng bola sa loob. At kahit magkaibang lahi sila, nandun yung chemistry at momentum sa loob. Magaling na point guard at malakas at magaling din na sentro, pinagsama, ang galing po ng resulta, ang ganda po mga kaibigan. Tulad din ng ating sinasabi, hindi rin naman imposible na makapunta, no, or makapasok sa NBA si Kai Sotto basta mahinog lang ito ng husto. Ngayon nakikita naman natin maganda na so far si Kai Sotto, pero hindi natin pwedeng pilitin mismo na tayo yung lalapit or si Kai Sotto yung lalapit sa NBA at magbibigay o magsasabi na bigyan ng kontrata. NBA na lalapit basta nakita nila yung magandang potential ng ating pambato na si Kai Sotto. Basta ang maganda lamang dito mga kaibigan dahil meron nga po tayong Olympic qualifying tournament ngayong July, kasabay po yun yung NBA Summer League pero wala namang conflict sa schedule. Dagdag exposure po yun kung talagang makakasama si Kai Sotto doon. And so far, ngayon maganda ang performance ni Kai Sotto kahit mababa po yung standings ng Yokohama, maganda naman yung performance ni Kai Sotto, yun naman po ang tinitignan. So tuloy-tuloy po ang suporta natin sa ating pambato na si Kai Sotto and please huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.